para po dun sa mga kumandidato noong 2022 na tumanggap ng campaign funds, dito po sa mga contractors sa binabanggit natin, ano naman pong posibleng kaharapin ng mga yun, lalo pa yung mga nanalo? Sabi po kasi nung last paragraph ng Section 95, yung liability nung mismo mga nasa taas, katulad halimbawa ng contractors, hindi po makakaiwas yung pong mismo mga tumanggap din. So yun daw pong nagtanggap ng donation, contribution, ay haharap din sa kasong kriminal na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Oo. Chairman, kayo din po ba ay magbibigay ng listahan sa HOR o sa Kamara nito pong mga listahan ng mga kandidato na nanalo na tumanggap po ng campaign funds? Mukha pong kinakailangan naming ilagay din po yung listahan na yan sapagkat hindi po pwede maglagay lang kami ng mga contractors. Siyempre po, madali mag-akusa na itong contractors ay nagbigay, pero sino po yung mga nabigyan at magkano po yung binigay na amount. Mukhang kinakailangan po isubmit namin na naka-table yon sa House of Representatives. Oo. Right now, dun po sa mga listahan na meron kayo, roughly, ilan na po yung mga kandidato na tinitingnan natin ngayon na nasa posisyon na posibleng Parang malagay sa alanganin yung pwesto? hindi, wag na po yung mga nakaupo, pero mas maganda po yung kandidato. 1:1 po yun eh. So kung 31 po na contractor yon or contractors, 31 din po na kandidato yon noong 2022. At yung po mga nakaraang eleksyon, hindi na natin sisilipin. 2022 lang po specific tayo. Kasi po yung po tinatawag na prescriptive period ng tinatawag na election offense, yung kasong kriminal, ay 5 taon. So 2022 plus 5, 2027 po, mag-expire yon. At least yung 2025, kaya po iniwan na muna namin yung 2025, 2030 pa naman po ang expiry date ng kanilang prescriptive period na yan. Oh, so ibig sabihin, inuuna lang po yung 2022 but moving forward, sisilipin nyo rin po itong nakaraang eleksyon. Ay, of course po, opo. Talaga lang po naging mainit kasi yung issue ng 2022 sapagkat siyempre may mga umamin kasi na nabigyan. So maganda rin pong balikan. For the first time at least, naging mainit na at nag-focus na ang sambayanan doon sa issue ng Section 95 letter C. Dati po kasi hindi pinapansin. Laging pinapansin na lang nag-overspend dyan o kaya naman sumobra sa gastos o kaya nag-misdeclare, underdeclare ng kanyang gastos. At least ngayon, tinitingnan na at ang publiko ay interesado ng malaman sino nga ba talaga yung mga nagbigay. Yun po ang kadahilanan kung bakit itong 2025 minarapat naming ilagay sa website. First time ang lahat ng sose ng mga kandidato upang ang mga kababayan natin makita rin nila yung mismo mga nagbigay ng donasyon o kaya yung mga paano ginastos ng mga kandidato yung mga naibigay sa kanila.